Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. At once again, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, kamusta na po tayong lahat? I pray na tayong lahat ay nasa magandang kalagayan. At those who are sick, I must be healed tonight in the name of Jesus. Ipagpipray natin. At kung kayo po ay may mga prayer request, pwede niyo pong ilagay sa ating comment section. Kung meron kayo prayer request, atin pong tinitingnan niya from time to time. Tinitingnan natin. At ganoon din kung meron kayong mga katanungan, at gustong maliwanagan pa, pwede nyo ilagay sa comment section para sagutin po natin. So, good evening po sa lahat. So, God bless everyone. Stop na po tayo. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi to. We ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus, so that we may understand the deep things of the Holy Spirit through your anointing. Kung wala ka, Panginoon, wala kang magagawa. We thank the Holy Spirit, our teacher tonight, minsan pa, na magpapakain ka sa amin. Let our hearts be filled with the revealed knowledge of your word, the Rhema word of God. Lord, ini-injectan mo ang aming puso ng malaking pananampalataya as we believe and receive your words. And we declare victory, and we exalt no other name but the name which is above every name. The name of our Alpha and Omega, the beginning and the end, our Almighty God, the Lord Jesus Christ, God who became a man 2,000 years ago. Maraming po salamat, Panginoong Hesus, sa iyo pong pagliligtas sa amin. And all glory belongs to you, Lord. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' mighty name, amen and amen and amen. So praise God. Salamat po at atin na pong pahintuin ang music ni Pastor Luis Baldomaro sa walang kamatayang pangbuong eternity na music niya, pati sa langit. I pray na mapakinggan pa rin natin yan. So, sa gabi po ito, ang ating pong topic is about faith and sufferings. Paano gagawin natin? Anong ating pong gagawin kapag dumating ang mga sufferings sa ating buhay? Ano ba ang mga sufferings sa ating buhay? Kalooban ba ng Diyos na tayo ay dumanas ng sufferings? Must Christians suffer? Yan po ang isa sa katanungan. Ang mga Kristiyano ba ay dapat mag-suffer? Well, pagka atin pong hinalukay ang mga talata sa Bible, napakarami. Well, time para isa-isahin. Ito lang siya sabi ng Bible, walang exempted suffering. Kahit ikaw ay maging Kristiyano, whether you're a believer or unbeliever, sinner or saints, Christians or hindi ka Christians,
ay dadaan sa iyo ang sufferings, no? Kaya mga sufferings na yan, para lang ano yan parang bagyo lang na dadaan, no? After ilang sandali, wala na. Pag dumaan, wala na. Ganyan ang mga sufferings. At sa ilalim ng sufferings, ano ang mga sufferings na kalooban ng Diyos sa atin? O yung tinatawag na under God's permissive will. Kasi meron pong tatlong klaseng will ang Panginoon. Ano? Ang isa ay yung God's perfect will. No? Yun ang pinakamaganda, God's perfect will. Yan talaga, pagka dumating sa ating God's perfect will, we will receive blessings, we will receive abundant grace, ano? Maganda pag dumating sa ating perfect will of God. No? And in due time, nangyayari yan, dumarating yung perfect will of God sa ating buhay. God will bless us, God will exalt us, God will promote us, God will heal us, no? God will prosper us in every area of our lives. Take note, we believe in the teaching of prosperity, pero hindi po tayo naniniwala na ang prosperity teaching ay dapat gamitin for manipulation. No? Yan ang naging issue ngayon. Nagagamit ng ibang evangelist ang teaching ng prosperity for manipulation para marami mag-donate sa kanilang ministry. No? At siya sabi, magbigay ka ng marami, malaki, at mas malaking blessing darating sa iyo. Of course, totoo, what we sow, we shall reap. Magtanim tayo marami, malaki, ani tayo malaki. Pero hindi dapat yun ang ituro natin sa mga church para magbigay. Dapat turuan ng mga pastor at church na magbigay, not to receive blessings. No? Turuan natin mga pastor, turuan natin ang ating mga churches na magbigay para sa Panginoon. Not to receive blessings, not to receive promotions, but giving is part of our worship, and we're giving something to God. No? Because we love the Lord Jesus Christ. Yun ang purpose ng giving. We love the Lord. And giving is part of our worship. Hindi lang pera ang ating ibinibigay sa Panginoon. Even our time, talent, no? Everything, and our lahat sa ating buhay, binibigay natin sa Panginoon, sinusuko natin sa Panginoon bilang bahagi ng ating pagmamahal at pagsamba sa Panginoon. So, ini-encourage natin magbigay sa financial naman ang mga church members, not to receive blessings but as part of our worship. No? Okay. So, we believe in prosperity, pero hindi lang yan sa area ng financial, kundi in every areas of our life. No? Pagka tinagpo ng Diyos ang iyong pangangailangan, kapag ikaw i-bless ng Diyos, kapag kayong iniligtas ka ng Panginoon sa panganib, kapag ikaw ay nirescue ng Panginoon, kapag ikaw ay iniangat ng Panginoon, itinaas ng Panginoon, kapag ikaw ay naka-experience ng healing, kapag ikaw naka-experience ng miracles, kapag ikaw binless ng Panginoon financially, physically, mentally, emotionally, spiritually, lahat ng yan ay bahagi ng tinatawag na prosperous life or prosperity sa mga Kristiyano. Ngayon, hindi palaging prosperity, meron ding sufferings. Kalooban ba ng Diyos na ang mga Kristiyano ay mag-suffer? Meron pong tatlong klaseng will ang Panginoon. Ang isa ay yung perfect will. No? Ang perfect will, ang isang example ng perfect will ng Lord, ng Panginoon, ay yung pong sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11. Okay. Ito po ang isa example ng God's perfect will. No? Sabi ng Lord sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Meaning, ang perfect will ng Panginoon ay huwag tayong mag-suffer na maiwan tayo sa suffering, bagamat darating ang suffering, pero
aalisin tayo ng Diyos sa suffering na yan. No? Papagtatagumpayin tayo ng Panginoon at ilalagay tayo, ililipat tayo sa lugar na tayo ay mapagpapala ng Panginoon. So, ibig sabihin, lahat ng sufferings, tests, trials in this life ay temporary lang. Okay? Pero meron suffering. Whether you're a Christians or not, believers or unbelievers, saints or sinners, still, hindi ka exempted sa suffering. So, ito po ang perfect will ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay to bless us. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Magandang future ang gusto ibigay sa ating Panginoon. So, yun ang perfect will of God. Merong another will ang Panginoon. Ito po yung permissive will of God. Ano? Yung ginagamit minsan ng Diyos yung permissive will of God, inaalaw niya yung mga bagay na minsan hindi maganda na maranasan natin. And sometimes, ang purpose ay to teach us a lesson dahil matigas ang ulo natin. And sometimes ay para tayo ay i-develop sa isang pakikipagbaka to develop our faith and to strengthen our faith during spiritual warfare or during tests and trials. Ano? Meron tayong nakukuha lakas during tests and trials at of course, just sa sinatawag na sufferings. So sometimes inaalaw ng Diyos, no, na mangyari yung mga bagay na ayaw natin mangyari sa ating buhay. Tawag na God's permissive will. Pero hindi pa yan yung perfect will ng Panginoon. Okay? Ang perfect will ng Panginoon, ilipat tayo sa lugar ng pagpapala. Okay, maka-experience tayo ng blessings from the Lord. Yan, perfect will of God. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 6, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, and He will exalt you, He will promote you in God's due time. May perfect time ang Panginoon to exalt, to promote, to bless us. Okay? So, yun ang perfect, permissive will of God. Sometimes, inaalaw ng Diyos magkasakit tayo, may itinuturo ang Panginoon. Pero hindi yan, pero ang sakit at karamdaman sa atin, hindi yan perfect will ng Panginoon. Ayaw nga ng Diyos mangyari sa atin. But sometimes, God allow it sa ating buhay. Allow it sa ating buhay na ma-experience natin yung mga ganyan. Misa, inaalaw ng Diyos, nawalan tayo, nahulugan tayo ng 10,000 o ano, pero may nawala. Ano? So, nangyayari yan, misa inaalaw ng Panginoon, pero hindi pa ang perfect will ng Panginoon. But sometimes God's allow it to happen. Bakit? Merong gustong ituro ang Panginoon at sometimes ay bunga na rin ng naitanim natin na hindi dapat itanim sa buhay nito. Ano mang ating gawin na pamumuhay ay isang uri ng pagtatanim. Mabuhay tayo ng masama at ginawa natin masama ang kapwa natin, nagtatanim tayo ng masama, gawa natin yung kabutihan, nagtatanim tayo ng kabutihan. And sooner or later, bubunga yan, tutubo, and it will come back to us. Babalik yung masamang ginawa natin sa kapwa, babalik yung mabuting ginawa natin sa ating kapwa. So, para sa akin, gumawa tayo lagi ng kabutihan sa kapwa para bumalik ay kabutihan. Yan ang principle ng sowing and reaping. Hindi lang sa pagbibigay ng offering sa Panginoon, ano? Kundi related yan sa pamumuhay natin sa araw-araw. Ang buhay natin ay sa araw-araw ay buhay ng pagtatanim. What you sow, you shall reap. Kung tawagin sa libutan ay misay yung gumawa ka ng masama, makakarma ka. Ay, totoo po yan, okay? It's very biblical. So, pero under God's permissive will. Meron ang tinatawag na God's causative will. Yung talagang ang Diyos ang gumawa. Binigay ng Diyos ang suffering niya sa buhay mo kasi dapat lang dahil nagkakaroon ka ng pride at gusto ng Diyos ibabakat to teach you a lesson at ipinadala ng Diyos ang Diyos ang may cause ng nangyaring suffering sa buhay mo, no? Dahil merong purpose ang ginawa ng Diyos. Yun ang causative will of God, no? So meron tayo God's perfect will, permissive will, and causative will of God. Pinakagusto ko yung permissive will of God. Okay. And meron din naman yung God's secret will, no? Yung hidden will or secret will of God.
Okay, now, so it's for that. So ngayon, pasok po tayo sa ating topic, no? Basahin po natin ang ating Bible. Dito po sa Hebrews chapter 11 verse 30. Pag binasa po natin, kulang lang time natin, para magandang basahin ang whole chapter ng Hebrews chapter 11. Pero lilimit lang natin ating pagbabasa para makasave tayo ng time. Pag binasa po natin ang Hebrews chapter 11, pamula verse 1 hanggang verse 35, sama-sama na dito, nag-start doon sa tinatawag na verse 1, yung definition ng faith. What is faith? Sabi dito, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. No? Sa King James ay faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not see. The evidence of things not see. Mukhang makalimutan ko yung memory verse ko. No? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not see. Okay. Sa NIV naman, now faith is the confidence of what we hope for and assurance of what we do not see. Biblical faith ay nananampalataya ka na kahit hindi pa nangyayari, naniniwala ka na ang pangako ng Diyos ay magaganap sa iyong buhay. Sumasampalataya ka sa pangako ng Diyos at dahil sa ikaw ay sumasampalataya doon sa nangako. Meron kang, you believe in the promise of God kasi you believe that God has integrity to fulfill His promises. Okay? At ano man mangyari, no? Ano mang negative situations ang dumaan sa ating buhay, still we will believe the promises of God that it will come to pass. Mangyayari, magaganap sa ating buhay kasi ang Diyos ay hindi sinungaling. Kung yung pinangako ng Diyos ay magaganap. Ngayon, eto na. May mga pangako ang Diyos na minsan hindi nagaganap. Ano? Hindi nagaganap. Ang ibig ba sabihin ay liar, God is a liar? No, hindi po sinungaling ang Diyos. Merong another angle na pakikita ko sa inyo na sometimes may mga pangyayari sa ating buhay na inaalaw na ng Diyos na dumating tayo doon sa kalagayan na minsan ay hindi nagmamaterialize o hindi nangyayari yung ipinangako ng Diyos. No? Hindi dahil sa ang Diyos ay hindi tapat sa kanyang pangako, still tapat pa rin ang Diyos. Pero merong another na angle with the divine purpose ng Panginoon. Bakit inalaw ng Diyos mangyari sa ating buhay o bakit dumating yung bagay na hindi maganda, ina-expect natin yung blessing, yung promises of God, yung maganda mangyayari, pero ang nangyari ay baligtad. No? At dito sa babasahin natin ng mga talata, makikita natin dito ang victory na dala-dala na binigay sa atin, na ibibigay ng Diyos, or ang example natin, mga character sa Bible na na-experience nila ang maraming victory sa digmaan, ang success, ang prosperity, naging overcomer sila sa lahat ng pagsubok. No? Makikita natin yung mga example ng mga heroes of faith na sila ay nakapossess ng mga kingdom, na they defeated their enemies, at sila ay nagkamit ng pagtatagumpay sa digmaan, nag-prosper, victorious, naging successful. Marami yan sa Bible. Ano? Ngayon, yun ay dahil sa kanilang pagsampalataya sa ating Diyos. No? Ngayon, meron din naman dito na binanggit sa Hebrews chapter 11 na mga kinonsider din ng Diyos na mga heroes of faith. No? Pero, kakaiba naranasan nila. Yung pangako ng Diyos, hindi na nila na-experience hanggang sa nakamatayan na nila, hindi nangyari o hindi na nila nakita na na-fulfill yung pangako ng Diyos. No? But still, pinarangalan sila ng Diyos sa kanilang pananampalataya.
Bakit? Kasi sa kabila na hindi nangyari yung pangako sa kanilang buhay hanggang sa sila inabot na ng kamatayan, they still believe in the promises of God hanggang sa kamatayan kumapit sila at hindi nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Hanggang sa abutin sila ng kamatayan, hindi na fulfill o hindi nila na-experience yung pangako ng Diyos. At kinonsider ng Panginoon sila na mga heroes of faith. No? Mga heroes of faith. Kaya dito sa Hebrews 11, ang mga Bible characters na in-example dito, marami. No? Una-una, sila Abraham, no? Sila David, sila Moses, si Abel, no? Sino pa? Sila Gideon, si Sarah, si Jacob, yung mga famous na Bible characters natin. No? Sila Gideon, okay, sila Joseph, no? Sila Joshua, sila Caleb, sila Moses, no? At yung iba pa, sila Rahab, the prostitute, pati siya kasama. So, lahat ng mga yan ay mga example ng mga heroes of faith sa Bible. Yung iba ay mga heroes of faith kasi through faith, now they overcame the enemies. Through faith, they were healed. Through faith, they prosper. Through faith, they succeed. Through faith, answered prayers. No? Through faith. Dahil sa kanilang pagsampalataya sa Panginoon. Pero yung other side nito, no, ay kabaligtaran naman. Through faith, nagsuffer naman sila ng persecution. No? At bagamat sila nananampalataya, dumaan pa rin sila sa persecutions. Alam niyo po ba kung ano yung biblical sufferings na talaga itong dadaan sa mga Kristiyano? Yung sufferings na tinutukoy sa Bible na hindi aalisin ng Diyos sa atin, dadaan talaga, ay yung tinatawag na persecutions. Ang mga tunay na naglilingkod sa Panginoon, ang mga tunay na disciples of the Lord Jesus Christ, ang mga tunay na anak ng Diyos will suffer in this life. No? Pero hindi naman palagi suffering. May mga times that God will bring us to the combat zone to suffer. No, may mga times naman na God will bring us to comfort zone. Then, nasa komportabling lugar na tayo, biglang may iba ang hihip ng hangin. Biglang dadalhin tayo ng Panginoon sa combat zone na hindi tayo komportable. Minsan, minsan ay ang mga Kristiyano sometimes natutukso na magtanong sa Panginoon, why Lord, why? Pero isang bagay lang ang sasabihin ko sa inyo, do not question God. No? Hindi maganda yun. Just, imbis na tayo magtanong sa Panginoon, why Lord, why Lord? Naglingkod naman ako sa, imbis na sabihin natin yan sa Panginoon, kasi parang pagkukomplain na rin yan eh. Imbis na sabihin natin yan eh, sabihin natin, Lord, alam ko ang nangyayari ito, dumadaan na sa akin. Pero still, you will save me, you will rescue me, at hindi mo hahayaan na ako'y maiwan sa pagsubok na ito. I will arise as a victorious Christian, victorious Son of God. So, yun ang ating declare. And I praise you, Lord, for all these sufferings in this life. Pasalamatan natin, papurihan ang Panginoon during those times of sufferings and hardship in this life. No? At yun ay kalugod-lugod sa Panginoon. So, yung mga sufferings, yung mga bagay na hindi maganda, those tests and trials na dadaan sa ating buhay, kukontrahin natin yun ng pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon. Ang sabi nga sa aklat ng Thessalonica ay, in everything, give thanks. Magpasalamat tayo sa lahat ng
bagay sapagkat ito ang kalooban ng Ama to give thanks unto the Lord. In everything, give thanks. As ibig sabihin po ng in everything, anumang maranasan natin, give thanks. Hindi po sinabing for everything. Iba yung salitang for everything, give thanks at salamat sa Diyos, hindi yun ang sinabi niya. Kundi sinabi niya in everything. Meaning, in everything, nasa loob ka ng pagsubok, i-practice mo yung pagpupurit, pasasalamat sa Panginoon. Ano man maranasan mo, despite ng mga bagay, ng mga negative na situation na sa iyong buhay, still, you have to thank and praise the Lord. Yan ang ibig sabihin, in everything, give thanks. Ano man maranasan mo. Yun namang salitang for everything, ibig sabihin ay, iba po yun buti hindi yun ang sinabi Panginoon. Ang example yan nasagasaan yung anak mo. imbis na nasagasaan na nga, Lord, salamat, nasagasaan yung anak ko. Yun yung for everything. Nahulugan ka ng na 10,000 sa bulsa mo, nalaglagan. Lord, salamat na nalaglagan ako ng 10,000. Yun yung for everything. Hindi tayo nagpapasalamat doon sa mga negative na sitwasyon. Hindi yun ang pinagpapasalamat natin. Pinagpapasalamat natin, despite na tayo ay surrounded with negative situations, mga tests and trials na dumadaan sa ating buhay, parang bagyo lang yan, nagdadaan at lilipas din. At habang nandyan yan, ay we will worship God, we will thank and praise the Lord, giving glory to Him, ano man maranasan nating sufferings. At yan yung tinatawag na in everything, give thanks. Okay. Now, dito, balikan natin yung Hebrews chapter 11. So, dito, may mga mananampalataya na nagtamo ng victory, success, prosperity because they use their faith. Ginamit nila ang kanilang pananampalataya hanggang sa ma-achieve nila yung victory at yung success. Ngayon, meron din naman dito na hindi na-receive yung blessing. But still, they became heroes of faith. Why? Okay. Basahin natin yung example dito sa verse 30. By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Alam na natin nangyari sa Bible, sila Joshua at ang kanyang hukbo ay umikot for 7 days sa walls of Jericho. Sa loob ng 6 na araw, tigi-isa lang ng ikot. At doon sa ika-7th final day, 7 times iikot sila doon sa paligid ng walls of Jericho. At ang instruction ng Diyos ay tatahimik, walang magkukomplain, isipin ang bibig, at gano'n nga, sumunod sila sa Panginoon. They obeyed God. At kapag narinig nila ang signal, ay sabay-sabay silang sisigaw. And the walls of Jericho will fall down. At gano'n nga nangyari. Nung dumating ang hudyat, sabay-sabay silang sumigaw. Hallelujah! Bumagsak ang walls of Jericho. Yung walls of Jericho nagbibigay protection sa mga taga-Jericho at sa mga kalaban. At nung bumagsak Jericho, nilusob nila. They invaded the city of Jericho at pinagpala silang Panginoon. Okay, yun ang first invasion nila. So, nangyari yun kasi humakbang sila sa pananampalataya. At ang paghakbang nila sa pananampalataya ay yung anong paraan ginawa nila para ipakita nila pananampalataya nila sa Panginoon, yung pagsunod nila sa Panginoon. Merong link po ang dalawa. May link ang faith sa salitang obedience. Magkasama po yan. Hindi mo mapaghiwalay ang faith and obey. Kaya, mapapatunayan mo na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon if you will obey, if you will continue to obey Him. Every time you obey Him, His commandments, every time you obey His instructions, you are acting by faith. You are walking by faith. At sabi sa Bible, the just shall live by faith. Ito na buhay natin. Buhay pananampalataya. Hindi natin dapat isipin, mananampalataya ako kaya sa Panginoon sa time nito. Hindi. Buhay na natin ito. Hiningan na natin ito. Parang humihinga tayo na normal sa atin. Sino sa inyong humihinga na iisipin,
after 1 minute, teka, hihinga kaya ako after 1 minute? Wag na kaya. Hindi pwede. Humihinga tayo natural. Hindi na natin iniisip kung tayo hihinga. Ganyan din ang buhay pananampalataya. Hindi na natin isipin, do I have to trust God? Do I have to use my faith? No. Our faith life is faith in God. Faith on the promises of God. Ano? At bawat hakbang natin, hakbang ng pananampalataya, bawat pagsunod natin sa utos ng Diyos ay utos o hakbang ng pananampalataya. Bawat pagsunod natin sa instruction ng Diyos ay hakbang ng pananampalataya. The just shall live by faith. At ganyan nangyari sa mga Bible characters ito, sa mga heroes of faith. Sila ay humakbang sa pananampalataya, kaya na-receive nila ang victory, na-receive nila ang blessings, na-receive nila ang success, na-receive nila ang promotion from the Lord. Okay, yun yung isang angle, yung isang parte ng blessing ng faith. Ngayon, may another part of faith na you will not experience the blessing. Pero pararangalan ng Diyos ang pananampalataya. No? Ituloy po natin ang pagbasa, no? Then mapupunta tayo sa ibaba, i-compare lang natin. Yung magaganda nangyari ito, ano? Ituloy natin, verse 31. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Verse 32. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms. Kita nyo, through faith, they conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised. Na-receive nilang pangako ng Panginoon. Who shut the mouths of lions. Si Daniel yun, tinapon sa lions den, at sapagkat may pananampalataya si Daniel sa Panginoon, hindi siya kinain ng leon. Tinikom ng Diyos ang bibig ng leon dahil nanampalataya si Daniel. Okay. Whose weakness was turned to strength. Si Samson naman yun. Who became powerful in battle and routed foreign armies. Verse 35. Yan. Yan yung mga positive na nangyari. Ito naman. Women received back their dead, raised to life again. Maganda rin yun. By faith, yung patay na buhay. Binalik ng Panginoon. Ito na yung susunod. Dito na yung pasimula na nanampalataya pero wala na-receive na magandang bagay. Ito, verse 35. Women received their dead, raised to life again. Ito na. There were others who were tortured. Naku po, ito na yung part ng bahagi ng pananampalataya. Tinortured, no? Refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Tinortured at yung iba, abang buhay na bilanggo hanggang sa namatay na. Pero kahit namatay sila, merong better place. Merong better resurrection at merong inihandaan Diyos na mas maganda sa buhay niya sa next life. Yun ang punto rito. Hindi ka defeated. Kahit namatay na sila, nakamatay nila, hindi na fulfill yung promise of God, namatay sila sa kulungan, tinortured sila, mukhang hindi nagtagumpay. No, tagumpay pa rin sila. Bakit? They will receive a better life. At doon sa langit sila, pararangalan ng Diyos, they will receive the reward of the Lord in heaven sa next life natin. So, hindi pa rin sila defeated. At pararangalan pa rin ng Diyos yung kanilang pananampalataya na despite na puro hindi maganda ang naganap sa buhay nila, still they trusted God. Still they used their faith to live by faith. At never silang nag-alinlangan sa Panginoon. Kahit walang natanggap na blessing, walang natanggap na maganda sa panahon ng pagsubok, at nakamatayan na nila yung pagsubok, still, they were victorious. Why? Sapagkat in heaven, sila yung magtatamo ng malaking reward. They were heroes of faith. Amen. No? Kaya sa buhay nito, akala mo defeated, no? Nung panahon ni Nero,
panahon ng persecution, panahon ng Dark Ages, napakaraming Kristiyano tinipon sa arena ng mga gladiators at yung mga leon na ilang panahon pinatagal na hindi pinakain, gutom na gutom, inirelease doon sa arena habang nasa gitna yung mga maraming Kristiyano, mga nakaluhod, nagpe-pray at pinaggutay-gutay ang kanilang mga laman, ang mga kamay naputol ang mga paa, napugot ang mga ulo at yung panahon na yun, ginawang palaro sila, panoorin ng mga tao at ang mga sadista naman ay naghihiyaw, nagpapalakpakan, tuwan-tuwa. Nakakakita sila ng mga dugo at napuputol ng mga kamay at napupugot ang mga ulo, kinakain ng mga leon. Tuwan-tuwa sila. At si Nero, isa ring may topak sa ulo na ang mga Kristiyano ay tinatali sa poste at sinisilaban at ginagawang lantern sa gabi. Ginagawang ilawan sa gabi habang si Nero ay nagdi-dinner. Yan ang naging buhay ng mga Kristiyano noong unang panahon ng persecution. But still, they were heroes of faith. Sa pagdating sa langit, they are victorious. Sa langit, they will receive better or best reward na inilaan sa kanilang Diyos sapagkat sila ay mga martir ng Panginoon that will receive the best reward from the Lord. So, hindi sila defeated. Nagbunga pa rin maganda yung kanilang pananampalataya sa kabila na hindi maganda yung nagaganap sa kanilang buhay o naganap sa kanilang buhay. Kaya sabi dito, there were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Verse 36, some faced jeers and flogging, pinalo, pinarusahan, tinorture, and even chains and imprisonment. Marami mga Kristiyano noon ikinulong. Si Paul, ilang beses siyang ikinulong, ilang beses siyang pinalo sa likod. No? Ang mga 11 disciples, naghudas kasi yung isa ka 11. 11 disciples, sila ay namatay sa isang horrible death. No? Sa isang kamatayan, kakilakilabot. No? Si Peter, pinakong pabaligtad at pinagpapana. No? Si Paul, pinugutan ng ulo. Si James, itinulak sa temple at pagbagsak sa ibaba, ay lumpo kanyang mga paa at pinagpapalo ng baton. Ano? At yung iba ay, yung iba naman ay sinaksak ng espada. Isa sa mabigat, si Apostle John, pinakabatang apostle. John the Beloved. Inilubog, buhay pa, inilubog sa kumukulong langis. At nung siya iahon, nagulantang yung mga naglubog sa kanya sa langis dahil buhay pa, hindi siya mapatay. At kaya ginawa, itinapon siya sa island of Patmos hanggang siya ay nakalaya doon, matandang-matanda na siya, nakapunta pa siya ng Epeso, doon siya namatay katandaan. So yun ang nangyari sa mga alagad at yung iba mga disciples, pinakamakain sa leon. No? Niluluray-luray, yung iba nilagari. Ano? Ituloy natin dito. They were put to death by stoning. Ang mga Kristiyano, binabato. They put to death by stoning. They were sown into. Yung iba nilalagari. Hinahati ang katawan, nilalagari habang buhay pa. At nagsisigaw habang nilalagari. At habang sila'y sumisigaw, nilalagari, pinupugat ang ulo, tinotorture. Never na dininay nila ang Panginoong Jesus. They still believe and trusted God hanggang sa kanilang kamatayan. Okay? They were put to death, stoning, they were sown into, they were killed by the sword. They went about in sheepskin and goat skins, destitute, persecuted and ill-treated. The world was not worthy of them. They wandered in the deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. No? These were all commended for their faith, yet none of them received what they had been promised. Itong mga
namatay na sa torture, namatay na sa parusa, namatay na sa sufferings, hindi sila nakatanggap ng blessing, ng promise ng Panginoon. Hindi sila nakareceive ng magandang bagay, kundi sa kabila ng kabaligtaran, tortured, sakit kamatayan, no? Ang inabot nila. But they never doubted the goodness of the Lord. They still believed and trusted God. At dahil doon, kinonsidered sila ng Panginoon as mga heroes of faith, that they will receive greater reward in heaven. Hindi nga nangyari yung blessing sa lupa, pero pagdating sa heaven, they will receive greatest reward in heaven. Alam niyo yung blessing, dito panlupa lang yan eh. Yung reward pang langit. Ang blessings temporary lang, pero ang reward permanent sa buong eternity. Mabubuhay tayo sa buong eternity. At dadalhin natin ang reward sa buong eternity. Kaya mas maganda, kung compare, anong gusto mo? Yung i-bless ka ng Lord sa lupa o yung bigyan ka reward sa langit? Piliin na natin yung sa langit, pambuong eternity na yon. Kasi ang blessing sa lupa, temporal lang, temporary lang. No? This, verse 39, these were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would be made perfect. Okay. Now, ito po ang tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya, ang biblical faith, hindi lamang yung naka-receive ka ng answer sa Panginoon. Uy, ang laki ng faith niya. Bakit? Yung pinagpipray niya na luxury car, no? Yung pinagpipray niya luxury car, binigay ni Lord. Ang lakas ng faith niya. Noong 70s, na yung teaching ng faith, hindi naging balanse. No? At palakihan ng faith, panahon ng 70s. Alam nyo, paano susukatin palakihan ng faith? Sa dami ng material blessings. And that was very wrong. Hindi mo doon masusukat ang kalakihan ng pananampalataya. Hanggat sa dumating ang mga mananampalataya sa kalagayan na extreme sa pananampalataya. Ang teaching ng faith, doctrine of faith, totoo po yan. Pero sometimes, pag hindi mo na-balance, ma-extreme ka. No? At nauso noon yung i-confess mo. No? I-confess ko, ito sapatos sa SM, nasa eskaparate. Ilalay hands ko para mapasa akin. In this name, akin ka na. Ano? Lahat ng malay hands, pinaniwalaan niya, mapapasa kanya. And that is extreme. Extreme yung faith. Hindi po ganon. At ang faith, hindi ang ginagamit na to answer our prayer. Hindi lang doon. Of course, God will answer our prayer because nakita niya ang faith natin. Pero hindi lang naman yan pang answer prayer or from blessing. Hindi lamang yan. Ang faith ay pagpapatunay sa Diyos na anuman mangyari, hindi tayo kakala sa Kanya. No? May mga kahulugan mismo ang faith na to cling, no? Kumapit sa Panginoon. Anuman mangyari. And that is faith. No? Kahit hindi mangyari yung pangako ng Diyos, still you believe and trusted God, that is faith. Alam mo kung bakit ganun ang faith? Sapagkat ang faith sa Bible, sa Greek ay pistis, P-I-S-T-I-S, pistis. At ang another word of faith is faithfulness. Kaya pag tinignan nyo yung word sa New Testament na faithful, faithfulness, at saka faith, iisa sa Greek, pistis. Why? Kasi ang tunay na biblical faith is being faithful to God despite na may mga nangyayari na hindi maganda. Kapag ikay nanatili na tapat, nagtatapat sa Panginoon, hindi ka umaalis sa pagtitiwala sa Panginoon. That is faithfulness. No?
And that is real Bible faith. Real Bible faith is being faithful to God even during times of suffering, even during times of tests and trials. You remain faithful in serving God. You remain faithful in loving God. You remain faithful in trusting God. And you never question the integrity and the goodness of the Lord. You will never question God. Huwag kayong magsasabi, why Lord, why? No. That is doubt and unbelief. Kapag dumating ang mga suffering, mga pagsubok sa atin sa Panginoon, just remain faithful to God. Faithful in trusting Him. Faithful in loving Him. Faithful in serving Him. Walang makapag-aalis sa atin sa Panginoon. Basahin po natin itong Romans chapter 8. Tingnan natin yung maganda sinabi dito. No? Verse 31. Verse 35. Yan. Who shall, Romans chapter 8, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yan ang magandang sinabi ng Panginoon at maging halimbawa yan. Ano man mangyari, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig, pagmamahal natin sa Panginoon at gayon din sa pagmamahal sa atin ng Diyos. God is faithful. Ganon din tayo. We must remain faithful in serving God, in loving God, and in trusting God. This is biblical faith. Faith is faithfulness, even during times of suffering. So, darating ang suffering, but remain faithful to God, serve Him faithfully, trust Him every day. Ano man mangyari. Tayo po lahat ay manalangin. Heavenly Father, maraming po salamat. Ano man mangyari sa aming buhay, ano mang laki ng pagsubok, we will continue to serve our living God. We will continue to trust you, Lord. We will remain faithful in serving you, loving you. At Panginoon, ibibigay po namin sa iyo ang the best sa paglilingkod namin sa iyo. At kung dumating ang mga pagsubok, continue to teach us, Lord, to humble ourselves before your presence. Not to exalt ourselves, Lord. Not to fill our hearts with pride, but to humble, to fill our hearts with peace, humility, before your presence, Lord. And in the presence of the enemy, Lord, ano man mangyari, good or bad, kami babangon na higit pa sa mapagtagumpay. Ano man maging wakas ng aming buhay, Panginoon, hindi kami hihiwalay sa iyo. We will remain faithful in serving you. Kung may pangako ka na hindi na-fulfill sa aming buhay, kung may merong panalangin na hindi na-answer sa amin, alam namin, Panginoon, at ikaw lang nakakaalam kung bakit inalaw mo
na hindi mangyari. Meron kang divine purpose. And we will just trust you, Lord. We will never question your goodness. We will never question the integrity of your promises, Lord. We will continue to trust you and to give thanks in everything. We will thank and praise you, and we will continue to worship you, Lord, with all our hearts. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid, pati na gamitin mo bawat isa to share this gospel, to share this video sa marami pang mga tao. Maraming po salamat. Pagpalain mo and heal those who are sick right now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. All glory belongs to you, Lord Jesus. And everybody says, amen, amen. May the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Shalom.